Oh, ito na, ito na. Oh, wait lang. Oh, labay niya. Labay na. Mantamo niya panuno. Mantamo niya iba mo na. Talagang marunong siyang sumipsip mga kabayan. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbabalik po dito sa bahay ni Kuya Ler po mga kabayan, yung mag-asawa na mayroong bagong panganak po dito mga kabayan. Bisitahin po natin sila muli dahil nakita po natin yung sitwasyon nila noong nakaraan po mga kabayan. Ngayon, sisilipin po natin sila muli mga kabayan. Tara. Shh. Baka masuwag tayo. Tao po. Wow, hello. Good afternoon. Magandang tanghali. Kumusta? Okay lang po. Kumusta Kuya Ler? Okay lang, umulan. Umulan kanina? Oh, grabe ng puti ko. Diyos ko mga kabayan, nakakatakot. Kasi alam naman natin mga kabayan ang daan dito, 'di ba? At napakahirap pag lalong ganitong panahon mga kabayan. Hello. Oh, may nabago. Tinapalan nyo. Mukhang nilalamig ka, Kuya Ler. Hindi. Ha? Hindi po. Hindi ka nilalamig? Buti hindi ka umalis ngayon. Ha? Ano na. Umalis ka kanina. Kauwi mo lang. Ikaw, Ate Veronica, kumusta ka na? Okay lang po. Okay na. Kumain ka na? O kumusta yung niluto namin nung nakaraan? Masarap po. Masarap? Di ba? Humigop ka ng maraming sabaw? Yun, very good. Ganyan lang. No? Kasi ang dami-dami diyang gulay eh. 'Di ba? Mamitas ka na lang, lutuin mo na lang, hindi mo na hingiin sa kapitbahay, mayroon na kayong sariling tanim, kumbaga. Kumusta si baby boy mo? Patandam ka na ba? Natutulog? Ha? Tandam ka na ito. Natutulog? Okay lang, wag mo nang kunin, wag mo nang disturbuhin. Kasi natulog na siya. O ikaw, kumusta ka? Nakalimutan ko pala pasalubong, Bi. Di bali, may tinapay naman pala, may pandesal. Aba, di pandesal kayo ngayon na nakalimutan ko pasalubong pala sa iyo. Nawala sa isip ko. Sobrang busy ni tita mo na. No. O anong ulam? Patingin. Unchi po. Oh, wow. Kumain na kayo? Diyos ko mga kabayan, ang sarap ng unchi, Ginisa lang, nilagyan ng bawang. At least, gulay. Masustansya. Wala na yung manok? Wala po. Hindi ka na nakahuli ng wild chicken? O gusto mo mamaya, mag-ano tayo, huli ng wild chicken sa kabundukan? Ha? Uli. Mahirap ba manghuli? Mahirap po. Saan banda dyan? Diyan. Saan dyan? May kahoy-kahoy dyan. Sa mga kahoy-kahoy na yan? Paano mo malalaman na mayroong mga Mayroon po. labuyo dyan? Nakikita mo yung kaig. Doon mo malalaman. Tapos, halimbawa, pag merong May yung bakas. parang bakas, anong ginagawa mo? Puputay mo to, ano mo yun. Susundan. Susundan mo yung Yung bakas niya, nakikita mo na siya. grabe Tumatay. naman yung mga mata mo. Diyos ko, kabundukan yan. Punong-puno ng mga masusukal at mga dahong laya. Paano mo makikita yung bakas ng paan ng mga wild chicken or mga labuyo? Umahanap siya kasi pagkain. Yung parang tawag dyan, kahig niya, ganyan. Nakikita mo yung bago. O syempre, hindi naman siya magstay doon. Paano mo malalaman? Hindi naman siya magtatagal doon. Aalis din siya doon sa pwesto na yun. Meron kang pang tawag para lumapit Hindi yung... po. Wala po. Wala. Mata lang ang kakikita sa kanya. Mata lang. Wala kang pangpain para lumapit sa sayo. Wala po. O ikaw nagpapanggap minsan na manok. Ito. Palanggap manok. Okay. So, nandito kami. Nung nakaraan kasi, Kuya Ler, nakita ko yung sitwasyon, lalo na yung mga kabayan, ay
tag-ulan, no? Tag-ulan mga kabayan. Asahan na natin na talagang maraming lamok. Malamok. Malamok, di ba? So, nabanggit niya mga kabayan, may solar sila. Nabanggit niya, kaya nagpapausok, may mga malaking truso dyan sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng bahay po mga kabayan, kasi nagpapausok para hindi lapitan ng lamok. Yung kanyang baby, nasanggol po mga kabayan. 'Di ba? So sabi ko nga, huwag masyadong ilapit itong usok sa bata, sa sanggol, kasi nalalangap niya. Ikawawa naman yung bata, magkakasakit. Baka mamaya, lagi niyang nalalanghap yung usok, no, magkakasakit, maapektuhan yung baga ng bata, napaka-baby pa. 'Di ba? Kaya nag-aalala ako, sabi ko, para hindi masyadong magpapausok dahil ang lamok lang naman ang problema, no? Nagdala na ako ng kulambo, Kuya Ler, para yung bata hindi na mausukan at malalangap, kasi pag once na nagkasakit, kawawa. 'Di ba? Yung pag nagyuyusi o yung iba nauubo, 'di ba? Dahil nalalanghap nila yung usok. Ito ganun din. Kahit sabi mong kahoy lang 'yan, siyempre bata pa 'yon. Sa hospital bawal din yung usok. usok. 'Di ba? Sinabi na kasi sa hospital na bawal ang usok. Kaya kawawa yung bata. At the same time po mga kabayan, hindi lang sa lamok din, no? Yung kulambo, pati yung lamig maiibsan din. Kasi kami, ako nga nahihirapan sa sa usok, nauutal ako pag na punta sa lalamunan ko mga kabayan. Kasi kami mga kabayan, gumagamit kami ng kulambo doon sa view deck, no? Kahit sobrang lamig po mga kabayan, maiibsan yung lamig niya kapag nakakulambo ka, no? Hindi ganon 100% makakapasok yung lamig o yung hangin, no? Dahil may kulambo po mga kabayan. So bukod doon sa lamok, no, pati sa hangin po mga kabayan, maiibsan yung lamig. So dito, syempre, alam naman natin, ay tag-ulan, super lamig. Kaya, multipurpose na rin ito, Kuya Ler, ha? Ate Veronica, ha? Huwag na gumamit na magpausok kasi malalangap sa bata. Medyo kulob pa naman dyan. Nakasarado ang palibot dahil malamig. Nakakurtina pa, kahit tanghaling tapat, malamig kasi. And then yung usok, nakapirmi na lang dyan sa loob, ikot ng ikot, tapos nalalangap sa bata, ha? Tapos ito na lang ang gamitin, musketero, para hindi makagatin ng lamok pati kayong lahat. Hindi lang si baby, siyempre malaki to family. Isang buong ganyan siguro na higaan nyo, nako, baka hindi pa kasya dyan, no? Kasi maluwang at malaki ito. Family size na ito, no? Ay double XL ata. Oh, 'di ba? Oh, may kumot ka na. Oh. No. May kumot na para di lapitan ng lamok at langaw. Ne. Wala siya na. Oh, nakatingin lang siya. Ano kaya to? Oh, ito ha, ilagay mo na lang to mamaya, ha. Ilagay mo mamaya para merong kulambo si baby boy mo. So, siyempre po mga kabayan, bukod po dyan, no, nagbili na rin ako ng vitamins, tapos tiki-tiki, silin, at diaper na rin po mga kabayan. Anong vitamins ba niya, Ate Veronica? Wala siyang vitamins. Alam mo yung tiki-tiki? Oh, alam mo yung silin? Okay. So, tamang-tama. Meron akong... harapin mo muna. So, meron tayong tiki-tiki po mga kabayan. So, nakalagay naman dito kung ilang drops. Ituro ko na lang. Oh, kailang di ko mabasa. Wala dito yung salamin ko. O, pagsanggol. Nandito naman mga kabayan. Ituro ko na lang mamaya, no? Dalawa ito. Kuya Ler, tiki-tiki. Kasi, alam niyo po mga kabayan, pag bago pa, iinom talaga yung mga sanggol, yung iba, no? Tiki-tiki talaga mga kabayan, no? Tiki-tiki plus at silin o para vitamins, kasi may nag-comment po doon mga kabayan na yung bata payat po doon sa sanggol na sanggol pa kasi wala pang isang buwan po mga kabayan, no? Ay kailangan lang siguro na makainom ng tiki-tiki, kasi ang tiki-tiki, sa pagkakaalam ko po mga kabayan, ang tiki-tiki, sabi po nila, maganda din ito sa mga sanggol, no, hanggang 6 months old ba? Or pataas, para daw
mailuwa niya o mailabas niya yung mga something na nidididi sa ina na habang nasa loob pa ng tiyan, mga ganon, para mailabas niya, something like that. So, silin, siyempre pagpatibay, no, sa immune system. Ayan, vitamin C po mga kabayan, para kahit paano malabanan yung ubo, sipon, yung mga ganyan, para lumakas yung immune system ng bata, na kahit paano mga kabayan na meron siyang vitamina. So ayan, 2 tiki-tiki at saka binilhan ko na rin ng silin. And then yung itong diaper, kasi nakita ko nung nakaraan dyan may ilang pirasong diaper po mga kabayan. Sabi ko siguro pag gabi lang nagda-diaper para less laba dahil tag-ulan ngayon, no, and then mahirap yung tubig dito and everything. So and bumili na rin ako ng diaper. So ayan, so mamaya ituro natin kasi 0 to 6 months po ito mga kabayan, no. So titinan natin kung ilang drop siya mamaya kasi nandito naman, hindi ko lang mabasa. So ipabasa ko na lang ito mamaya. And then bukod pa rin mga kabayan, no, same as usual po mga kabayan, nagagawin namin mamaya ni Kuya Ler, kasi nga ay naabutan natin sila, ito yung tanghalian nila, no. Kumain na ba kayo? Opo. Tapos na ba? Sure? Sigurado? Busog? Oh, baka hindi pa ha, baka mamaya mamalayan ko na lang natumba ka na dyan, hinimatay ka na dahil gutom pala. Hindi, kain muna kayo ah. Kumain na? Sigurado? Oh, putod dia. Puti. Okay, sige. May dala akong chicken. Oh, kasi nung nakaraan ay may chicken sila, yung wild chicken nga na nahuli ni Kuya Ler doon sa kabundukan, no. Inihaw nila dito, no, and then sinabawan lang ng tubig, yun lang. Tinimpla ng asin bitchin, yun lang. So walang nakukuhang vitamina doon. So ngayon bumili ako ng chicken, magtinola kami, lagyan ko ng papaya, malunggay, isabaw. Kasi last time na bago ako umuwi mga kabay, nilutuan ko talaga, hinabol ko talaga mga kabay na malutuan ng ulam na may sabaw si Ate Veronica. Kasi nga, kailangan po talaga niya yun kasi nagpapadodo. So ano bang kailangan? Kundi kumain, uminom ng masustansyang pagkain, lalong-lalo na nagpapadudo ka mga kabayan, kailangan mo talaga ang i-inject mo para masuso ng anak mo, siyempre yung mga masustansyang pagkain. So kukuha tayo Kuya Ler, lutuin natin ulit, no. Marunong ka magluto ng tinola? Ha? Oh, marunong. Ano bang sangkap ng tinola? Sige nga. Papaya, ano pa? Salay, ano pa? Malunggay, ano pa? Bawang sibuyas. Bawang sibuyas, ano pa? Yung paboritong sangkap nyo. Paborito. Oh, Yun lang yung sangkap. hindi, meron pa. Yung gustong-gusto yung lagi nasa pagkainan nyo yung isang sangkap. Nakalimutan mo na? Yung lara nga. Siling green. Para maanga-anga, yun ang gusto nyo, di ba? Madalas. Kahit anong kinakain nyo, meron kayong sili dyan sa pagkainan nyo. O, yun ang gagawin natin ngayon. Para makahigop na naman si Mrs. mo. At meron pa palang kulang. Ano po? Isipin nyo. Talong at ukoy. Okay, sige. Kuha ka na ng malunggay. Ate Veronica, ha? Lutuan namin kayo at mamaya ko na ituro sa iyo yung pagpapainom nitong tiki-tiki at saka silin, ha? So ayan po mga kabayan, no, naibigay na po natin yung ating mga pasalubong. So syempre bago kami aalis mga kabayan, tiyakin ko na makapagluto kami para sa bagong panganak po mga kabayan, dahil kailangan ng masarap na madudo yung baby boy, no, yung bagong panganak, yung sanggol, kasi nga po mga kabayan ay payat, no, kailangan niyang sumuso ng masasarap na gulay mga kabayan. Kaya ayan, kukuha ngayon si Kuya Ler ng malunggay, papaya at iba pa. Sinama na po niya mga kabayan yung kanyang panganay kasi walang maiiwan, bawal magbuhat yung nanay.
Okay na. Sakit ka pun. Pwede ka di. Mga kita papaya. Kebahan. Bahan. Mga kita papaya. Aduh, paklian na. Okay. Lumabas. Wala, landa. Hindi yung parang kambing. Bukay na. Bukay. Awak. Malunggay. Stasa. Okay lang. Boy. Na ano ko mga kabay, sabi ko kasi maputi yung anak niya tsaka mabalbon, maganda. Sige, padidiin mo lang. Tapos sabi naman niya, iitim din. Ah, iitim din pala sila. No, pero pag ganyan sana, ang puti niya, purya usog. No, at yung nakita ko rin yung isang bibi, maano din. Ah, maputi din mga kabayan. Doon sa ibaba, ito maputi din at mabalbon. Pero sabi naman ni ate, iitim daw. Pag malaki, unti-unti din, Ate Veronica. Kasi maarawan. Arawan. Kundi wag mong paarawan, Huwag mong paarawan para hindi iitim. Iitim din pala kasi maarawan daw. O ito hindi naman masyadong maitim tong anak mo. Sa bagay, ikaw hindi naman din masyadong maitim. Tapos si Kuya Ler din hindi rin masyadong maitim. Diba? Trabaho lang na. Yung iba kasi ano lang nasubrahan sa trabaho, no Kuya Ler? Nasubra. Sa araw-araw nasa kabundukan. So ayan, i-prepare ni Kuya Ler mga kabayan. Talagang ganyan, no? Kaya nga sabi, hindi biro ang pag-aasawa. Maraming obligasyon, maraming dapat gawin. Hindi lang puro sarap, mas maraming hirap kaysa sa sarap mga kabayan. Kasi yung sarap, mapagsawaan yan katagalan. Pero yung obligasyon habang buhay talaga mga kabayan, hindi ka pwedeng magsawa sa obligasyon. Kasi kailangan mo talagang harapin. Ngayon, sakripisyo talaga si Kuya Ler dahil biro mo galing na siya sa pamumuso, di nakauwi na, nagluto ng tanghalian nila. Ngayon pinaluto ko na naman prepare para mamaya ay kakain na lang sila. Kasi siyempre may gagawin na naman, mamaya may tumawag dyan kay Kuya Ler na magpapatrabaho o magpapapitas. O kundi at least luto na yung ulam, no? Naka-ready na, higupin na lang ni Ate Veronica. Matansi ka niyang kalambot ako. Dandaan ha, sobrang talas yan.
Talagang sanay na sanay maghiwa dahil sanay na sanay manguha ng labuyo. Inuubos mo na yung labuyo sa kabundukan, Kuya Ler. May natitira pa ba doon? Mayroon po. Meron pa. Marami. Yung babura mo, wala na. Ubos na yung baboy mo. Pisti na. Namatay sila. Namatay ng sakit. Paano nyo nalaman na namatay yung mga baboy mo? Ewan po. Nanagaan po. Kasi wala nang nahuhuli. Bus na namatay. Baka naubos din sa mga ahas. Ewan ko. Siyempre, nandyan yung ahas. Maraming ahas. Maraming ahas dyan, mga kubra, Malalaki. mga sawa, no? Di ka pa nakaranas na makasalubong ng sawa or mga kubra? Hindi sawa lang. Sawa lang. Anong ginagawa mo sa sawa? Yung may batik. Yung yung bitin yun. Oh. Anong Malaki ginagawa yun. mo? Oh, malaki yun eh. Pinapatay. Pinapatay mo tapos inuwi mo dito. Kinakatay. Minsan, inaawak ko kahit na lumalakad siya. Inaawakan ko yung ikoy niya. Hindi ka kinakagat? Hindi po. Hindi ko makagat yun. Kahit awa. Nilulunok ka lang. Hindi ka kinakagat, nilulunok ka lang pag natuklaw ka. Hindi nakakamatay yun. Hindi nakakamatay. Hindi katulad ng yung Kubra. kubra, kakamatay yun. Oh. May yun, may date. Anong lasa sa So, utan, sawa? masarap yan din. Masarap. Saan masarap? Yung manok o yan? Yung sawa? Parehas lang yung lasa. Parehas na sila lasa? Pero ang pakiramdam ko, malansa yung sawa. Malansa. Kasi parang naglalaway yung katawan, laman. Diba? Anong klaseng luto? Tinola din? Hindi. Ano, kilawin? Ano lang. Lega lang. Anong liga? Ilalaga lang. Ilalaga. Tsaka asin at sabetsin. Ganun Bakit lang. di mo subukan gawing kilawin? Pati balat, kilawin. Hindi pa sanay. Hindi sanay. Adobo. Laga lang. Adobo, masarap. Adobo. Adobos, diklat. Nakatikim ka na ng palaka. Palaka. Mm-mm. Yung malalaki. Hindi, yung palakang bukid. Opo. Masarap, di ba? Oh, nakatikim na ako. Barak, nakatikim na rin ako. Barak. Oh, yeah. Kali. Barak, doon sa baba ako nagluto. Nilagyan ko ng lara. Abay, TV na kaya. Kilat. Wala, naglagay naman kami ng asin sa mga ulo namin. Oh. Ako nagluto doon sa baba, oh. Paano? Kaya pala makasama namin naglagay ng asin. Sa ulo. Kasi di ko alam na bawal pala yon, no? Bawal po. Dito sa kultura nila mga kabayan, ang barak Tsaka ilang ka po, hindi Bayawak. or bayawak, hindi pwedeng paghaluin mo yung bayawak at saka po. Yung langka po, hindi sili. sili. Yung langka. Ha? Bawal din yung langka. Naku, pag kami pa naman nagluluto ng langka, nilalagyan namin ng sili. Bawal pala yun, kuya. Bawal. Pero awa ng Diyos, hindi naman kami nakikidlatan. Nahulugan nga lang ng mga bato dahil sa kulog. Kasi yung mga tao dito kasi makikita mo na naglalara, sinasabi mo pa. Maalaman ka na ng kilat. Kasi hindi niya alam, sinasabi mo, bakit will nilagyan ng lara? Hindi na sinabi sa amin eh. Basta nakita ko na, naglagay na lang sila ng asin sa mga ulo at tainga nila. O bakit? Digyan asin. Ang mga bata. Lalagyan nila ng asin kasi nga bawal, baka kikidlat. Lagay dito mga kabayan. Lagay talaga dito sa tuktok yung asin. Para hindi matamaan sa kidlat, hindi kikidlat. Yan ang kultura dito sa mga katutubong aitas, mga kabayan. Marami silang mga dapat hindi gawin, bawal, lang ganito, kailangan ganyan lang. Kahit yung langka, mga kabayan, bawal din lagyan ng sili. Bawal Hindi na. sila magka-match daw, sabi. No? Bawal daw yun ipaghalo. Galing mo maghiwa. Huwag ka lang masubsob, hap. Pag nasubsob ka, mukha mo talagang mahiwa dyan. Ayusin mo. Matalim kasi. Nakuha mo na yung tinuro ko sa'yo na laging may malunggay para makahigop to ng sabaw.
para sa baby, para tataba yung baby. Alam niyo po mga kabayan, no, may nag-comment din po diyan yung tungkol sa Immunize. Yes po, meron tayo yung city ng meron silang mga Doctor, nurse. doktor, mga nurses na umaakyat barangay, no, yung mga remote area po mga kabayan ay pinupuntahan po nila yung mga liblib, pumapasok po sila para i-immunize yung mga bata, i-check up yung mga bata. Kailan po, hindi po lahat po mga kabayan na pupunta or magpapa-inject, no? Kasi katulad sa kanila mga kabayan, minsan natatakot sila, minsan may paniniwala sila na kailangan yung mga herbal lang o yung gamot lang dito sa kabundukan. So ngayon, ang ginagawa ng mga doktor sa mga nurses po mga kabayan, kapag yung pamilya na hindi papayag ma-injectan yung mga bata nila, hindi po nila pinipilit kasi may karapatan din po silang umayaw. So yung iba naman na gusto at willing magpa-inject yung mga anak nila, pupunta sila doon sa venue kung saan nandoon yung ating mga doktor at saka mga nurses po mga kabayan na sinasagawa yung pag-i-inject o pag-i-immunize ng mga bata. So, yung iba, meron talagang iba mga kabayan, no, na hindi po talaga pupunta, no? Pupunta. May pagkakataon din po minsan mga kabayan na pupunta mismo house to house yung ating mga nurses at sa mga doktor po mga kabayan para lang talaga ma-encourage sila, no, mabakunahan yung mga anak nila, ma-immunize yung mga anak nila, etc. etc. Kaya lang, sabi ko nga, hindi po natin sila mapipilit kung ayaw nila kasi meron po silang paniniwala na marami silang alam na herbal dito sa kabundukan na yun lang yung gusto nilang gawin para sa anak nila. Kasi yung takot na hindi sanay, baka mamaya ayun ang mangyari. Siyempre, hindi na rin pipilitin ng ating mga doctor at nurses po mga kabayan kasi pag pinilit mo sila, baka mamaya kung anong mangyari sa anak nila, magkasakit o anong mangyari, no, ay magka-problema, masisi yung mga nurses natin sa kanyang mga doktor natin. So, bahala sila kung magpa-inject or hindi, nasa kanila po yun. Pero hindi naman po nagkukulang yung ating bayan ma-educate yung ating mga nanay na ma-immunize or mabakunahan yung kanilang mga anak. So, yun po yung mga kabayan. So, ito, maitanong ko, na-injikan ba yan? Na bakunahan? Sa ospital. Pero yung mga doktor sa mga nurses na pupunta dito, hindi pa naranasan? Hindi pa. Pero sa ospital na-injikan nila. Pero yung iba kasi, takot kasi, di ba? Takot sila mga kabayan, yung iba takot talaga sila. Hindi lahat na nandito na punta namang pa-inject. So, ang kailangan lang para tumaba si baby boy, huwag kang magsawa kumain ng papaya ha. Saka humigop ng sabaw ha. Yun talaga ang panglaban mo dyan. Sikreto para tumaba si baby boy. Ayan, ang sarap na tulog niya, oh. Oh, kunting ano lang siya, tapos dididi ni mama niya, tapos ano na naman, tulog na naman siya. Oh, pero minsan sa umaga nilalabas mo rin ba pag mainit? Opo. Oh, pinapaarawan? Oh, very good. Ganun ha. Pag sa umaga, halimbawa may araw kunti, pinita mo ng ilang segundo, no? Para naman kahit papaano yung balat niya makatikim ng araw. Vitamins din yun pag maaga na araw ng pag maaga yung araw ay vitamina din yun para sa bata. Para bang halaman, kapag ang halaman ay nasa loob lang ng bahay, malalanta siya, mag-yellowish. Pero pag ilabas-pasok mo sa araw, syempre gaganda yung tubo niya, gaganda yung usbong ng mga dahon, ha? Ate Veronica. Oh. Napagod ka na sa kaluluto ng ulam sa asawa mo? Hindi po. Hindi. Saan mas nakakapagod? Yung gumawa or yung magluto ng ulam? Hindi po. Press lang po. O dapat ganyan ha. O dapat gagawa ng ganong bagay. Kailangan pagkatapos pag napagod, gagawa din ng makain para magkalakas ulit. Tapos gawa na naman ulit eh. Family planning na gano'n. Oo. Tapos, family planning, wag nyo rin kalimutan kasi pupunta yung mga doktor natin dito. So, magpa-advise or yung mga advices nila susundin din, ha? Para hindi sunod-sunod yung mga bata. Hindi naman tayo against doon sa maraming anak. Siyempre, tinitingnan natin dito, ang punto natin dito, para kahit papaano, yung cycle ng kahirapan sa pamilya na kahit papaano matuldukan, no? Kahit papaano
mabigyan ng magandang kinabukasan kasi konti lang anak, isa, dalawa, tatlo lang, mga ganyan, mabigyan ng magandang kinabukasan, makapag-aral sila para hindi na iikot yung hirap doon sa new generation, doon sa mga anak. 'Di ba? Doon pa lang sa magulang, stop na yung kahirapan doon sa mga anak at apo, kahit papaano ay gumanda na yung buhay nila. So yung mga kabayan. Kaya lagi kong ini-encourage, no, na kahit nakita ko yung pamumuhay dito sa mga katutubong Aitas kung gaano kahirap ang mga kabayan, lagi kong sinasabi kahit gaano kahirap yung buhay, isingit yung pag-aaral sa mga bata. May baon man o wala, kahit kumakalam yung sikmura mga kabayan, hala sige, pumasok sa school, no? Dahil wala na talagang choice mga kabayan. Kung mayroon man mga bata na pumapasok sa eskwelahan na sobra-sobra yung pagkain nila, sobra-sobra yung mga baon nila, meron ding mga katutubong Aitas ng mga estudyante, no, or hindi lang mga katutubong Aitas, unat or kulot, meron ding pumapasok na kumakalam ang sikmura pero gusto pa rin pumasok, no, na challenge nga sila doon sa buhay ng hinaharap mga kabayan, kaya nagtitiis na pumapasok mga kabayan para mabago yung buhay nila. Kaya go mag-aral talaga, yun lagi kong sinasabi. O gusto mo, bigyan mo isa Labay na lang. kasi gusto niya. Masugatan kang. Te, Hindi sa eskwelahan yung anak. so ikaw Kuya Ler, huwag mong kalimutan ha, kailangan paaralin tong anak ha. Kahit kompleto po yung dalawa yung certificate. oh, very good. Para pagdating ng araw, yung anak mo hindi lang pupunta sa kagubatan para manghuli ng maiulam nila. Oh, kasi ang sarap sa pakiramdam bilang isang magulang na makita mo yung anak mo na guminhawa yung buhay. Kasi yung yaman natin, yun lang yung yaman natin na maipabaon sa kanila, yung pag-aaral, ha? Oh. Sabagay, super sipag naman mga kabayan. Nakitaan ko naman talaga. Halos lahat naman sila dito mga kabayan. Kaya nung ako ay nasaksihan ko yung graduation day ng mga katutubong Aitas, ang sarap sa pakiramdam, no? Naging parang lumuluha yung puso ko na nasilayan ko sila na kahit pa paano sa hirap ng buhay dito puro nakapag-aral sila. So tama yun. Dito na ang dalawang asawa ni Peller. Ito dalawa. Wah. Tagalogin na. Sa baba na malunggay. Ito dalawa warga asawa. Dalawa nga. Ako yung tagahatid na ulam. Tapos isa ito. Lugugan niya po na. Dalawang ahawan ni Ler. Ito dalawa. Di ba? Ate Veronica, no? Oh, dalawa na tayo, di ba? Oh, at least pumayag si Ate Veronica. No, Ate Veronica. Papaisa. Oh. Huwag kang choosy. Nagpaalam na ako ni Ate Veronica. Ayusin mo ahawa ko, ha. Ahawa pa man eh. No, tay. Oh, para meron din maglalaba daw. Kasi siyempre si Ate Veronica mag-aalaga sa mga bata. Tayong dalawa, maghanap buhay tayo. Tapos, maglalaba tayong dalawa. Oh. Ikaw talaga, Kuya Ler. Kumusta na ngayon pakiramdam mo, Ate Veronica? Medyo malakas-lakas ka na? Sa doktor ka mismo nanganak sa ospital? Bayan talaga. Oo, kasi yung iba dito mga kabayan sa bahay lang nanganganak, kumadrona lang, no? Pero ito doon sa tal. Kasi delikado ito mga kabayan. Yung iba nga dito, halimbawa, bago sila bababa sa purak mga kabayan, kung kailan na malapit ang mga anak, minsan naabutan na lang dyan sa kulong-kulong, no? Diyan na sila nanganak sa kulong-kulong mga kabayan. Yung iba naman din po ay takot din sa ospital, mga anak. At yung iba naman talagang sa kumadrona lang or sa mga manghihilot lang, doon lang sila nanganganak mga kabayan. Takot sila sa injection parang ako. 'Di ba? Yung ibang ospital ngayon hindi tumatanggap pag hindi alaga, no? Pag hindi alaga sa bakuna yung nanay, pag walang record, hindi na tinatanggap. Yung iba naman ay porsigido din mga kabayan kasi siyempre takot sila, no? Pero mayroon naman din at mayroon din nangyayari na undasot pupunta doon na wala ng choice yung yung doktor. Kailang siyempre pag danger mga kabayan, kawawa din yung mga
doktor na tanggapin nila na walang mga record kung anong mangyari. Siyempre, kasalanan pa ng doktor. Parang ganun ang mangyari, mga kabayan. Kaya nagagalit yung mga doktor. Hindi natin masisisi. Siyempre, hindi biro. Wow, ang ganda ng ano mo, tingin. Ang ganda ng ano, ang lusog. Kasi tag-ulan ngayon. Ang ganda ng lye or lemongrass. Tapos, doon mo sa ilalim ilagay para yung katas niya makuha ng 100%, ha? Hindi lang yung iibabaw. Hawak ko, ha? Sa ibabaw ng nanay. Ate Veronica, sabi niya sa ibabaw lang ng nanay, iba na yung salay, Sarap, Wag kang mag-joke-joke, mamaya mabinat si Ate Veronica. Namin dito. So ayan po mga kabayan. Pagdating namin dito, katatapos lang ng ulan. Hindi pa nangyari yung lulutuin namin, umulan na naman bigla. Ganun po dito mga kabayan. Tapos may bagyo pa ngayon. May bagyo kaya postpone yung pasok ng mga ibang paaralan ngayon, no? Walang pasok ngayon sa ibang eskwelahan kasi nga may bagyo. Ang weather natin ngayon ay napakasungit, pero ganun talaga, no? Kasi kung intindihin ko yung ulan, yung bagyo and init, no? Paano yung mission natin, no? Stop din. So hanggat kaya nating umikot, lumusot, dumaan, sige tayo. Ganito na ang panahon. Paano yung pamumuso mo nga? Pamumuso. Kahit Tuloy-tuloy ka pa din? Ha? Walang pampili. At bagyo. Kahit pambili ng Walang pabiling pagkain. gatas. Kaya kailangan magsikap. talaga. Paano kung bumagyo ng 1 linggo? Sige pa rin. Grabe, no? Gabi na lang yung pahinga mo. Puro trabaho, no? Gabi na lang pahinga. Pagigib ako dalawa. Dalawa? Nilagay ko lang sa sako. Isang bakayan na? Dalawa. Galing doon sa baba. Lakas ako na kayo ng container. Malaki. Ito. Tsaka yun. So buhat natin, lagyan na sa ako. Diretso. Grabe. Anak la. Bakit nandiyan na yung bawang? Wala pa yung... Sibuyas. Hindi, yung taba. Pinapatuyo. May tubig pa eh. Pag natuyo na, lagay mo na yung mantika. Tsaka taba. Taba. Dalawa na yun, Tapos minsan pa naman, yung iba gumagamit ng plastic, gumagamit ng goma, no? Diyan po, maraming gumagamit dyan. Tapos malalanghap ng mga anak nila. Kawawa. Maraming gumagamit ng goma dyan. Kahit anong magpunta sa bundok, nagdadala ng goma sa bag. Interior. Para mayroong pag-spanyanji. Sisindian. Pangparingas. Nalalanghap na. Sa'yo, anong ginagamit mo? Papel lang. Papel. At saka karton. Pag mayroong karton. Kasi naka-relax ka dahil nakatanggap pa ng ayuda noong nakarang araw ni. Hindi na masyadong namumroblema. Naka-relax yung utak mo. Kumbaga, hindi ka nasasagad. Hindi yung trabaho ngayon, kain ngayon, bukas trabaho muna, din bago kain, yung mga ganun, no? Kasi dito mga kabayan, normally, trabaho muna sila, paspas, umaga, and then benta nila. Pag nakabenta naman, sige, bili ng pagkain o saka sila kakain. Napakahirap na sistema. Walang choice eh. Kalahating bigas dyan, 1.5 na. Kalahating bigas, 1.5 daw. Kahirap kaya? No. Mahirapan ka doon? Hirap daw. Tapos isang buwan lang o wala pa? Hindi pa umabot? Yung kalahating kaban hindi abot ng 1 buwan sa inyo? Maabot po. Aabot. Hindi pa nabuksan. Tingnan mo mga kabayan, meron pa silang
nakatabi na bigas, yung binigay namin noong nakaraang araw, hindi pa nabuksan hanggang ngayon. Kundi matitipid nila. Kasi hindi naman sila aksayado ng ano mga kabayan, matipid sila sa bigas. Kasi yung kain nila, hindi naman umaga, tanghali, hapunan, hindi po. Minsan nagro-road crops pa sila. Matipid sila sa bigas. Napailing siya, 1.5 daw yung ano, isang sako, kalahati pala, I mean. Ang hirap daw. Yung 1.5, ilang beses kang pabalik-balik ng bundok ni. 3 sako, hindi pa makakabayad. Oh. Halos 1 linggo mong paghirapan yon. 5 sako ni. Yan 5 sako. Mga 5 sako bago mabayar. Gas. Pag nangutang ka dyan, Natanggal na yung salay mo kahit para Mahuli yung manok. kainin na rin mamaya ni. Yan. ginisaw. Oh, bisa mo. Oh. Ito ng ginisaw. Oh, pati tanglad talagang ginisa mo na rin. Para yung lasa ng bangyad nakakapunta na sa katawan. Katawan ng Manok, chicken. Chicken. Nautoy. Igisa mo muna para matanggal yung para masarap yung kain ng asawa mo. Sige. Mabiyasa talaga sa pagluluto sa ano. Laro na. Kailangan pala Ate Veronica para hindi ka mapagod, para hindi ka na magluto at bumaba ng bahay. Magpaanak ka ng magpaanak para siya lang yung magluluto dyan. Wow. Siya na lahat. Siyempre, hindi mo na maasikaso yung gawaing bahay bilang asawa kasi nagbabantay ka na sa anak mo. Total, marunong naman na siya magluto. Kaya na niya. Kundi magpaanak na lang ako ng magpaanak. Aro. Tapos isang kulo, papaya, nadamihan mo yung sabaw para makahigop kayo ng Ay, ito na. isang baso higupin niya dyan. Pamakasabaw na. Ituturo natin ni Ate Veronica. Ito, Ate Veronica, oh, di ba may mga number 2. Tapos dito sa kabila, meron 0.3, 0.6. Dito ka sa 0.3, ha? Ayan. Isang beses ang araw, ha? Pati yung tiki-tiki, ganun din. Ang payat ng video. Para tumaba siya, ha? Para hindi magkasakit, ubuhin, sipunin. So 0.3, ayan ha, yung sundan mo, ipasip-sip mong ganyan. Tapos pag sobra, pisilin mo lang ng konti para bumalik para maging 0.3 siya. O, 0.3 na. Tam. Huwag mong biglain ha. Hayaan mo lang konti-konti. Tang. Ay, labay niya. Oh. Natami. Ay. O, ikaw magdandahan para marunong ka. Dandahan, huwag mong ipasok lahat yung ano ha, konti lang. Huwag mong ibigla. Ay, labay naman niya. O, sinisip-sip din yung kabayan. Unti-unti lang ha. Unti-unti lang. Yan. Oh. Sige, lagyan mo sa bibig niya. Sige. Oh. Ubuti nga. Labay niya. Sige, iganon mo lang sa ano niya. Sa drops. Yan. Labi-labi. Oh. Buti nga. Gumaganon din. Yung iba tinutulak nila. Pero siya, hindi nasira yung mukha niya. Ginaganyan pa niya. Parang tatay na eh. Oh. Diba? O ganyan lang ha. Oh. Tapos, isirado mo ulit. Dapat may baso na tubig para pang hindi lalanggamin to. Bigyan mo ako. Tapos ang tiki-tiki naman 0.5. Ganun din ang gagawin mo ha. May dropper din to. Ayan, 0.5. So ibig sabihin 0.3 lang dito sa gitna. Kasi 3 lang to eh. 0.5 kailangan. Ha? Dito sa gitna. Ay, ito pala 0.5. Ito pala oh. Ayan, 0.5. Pla, para nakulangan pa siya, parang gusto pa niya. Mabitin. Tapos i-shake mo lang din to ha bago i-ano. Sarap siya shake matulog mo siya. mamaya. May chiki-chiki na.
May chiki-chiki. Hinahanap kaya natulog siya. Hinahanap niya yung tamis. Sana yung bididi. Ano yung oso? Sige, sige na. Okay na. O, sige na. O, ito na. Oh, wait lang. Pan ka manangi. Wait lang. Parang tika po, bakit? Alam mo naman tong ano na hindi na makakita. Oo. Dandan lang. Slowly lang. Bagya lang. Hindi matapon. Slowly lang. Oh, labay niya. Labay na. Mantamo nga panuno. Mantamo nga, iba mo na. Talagang marunong siyang sumipsip mga kabayan. Kawawa naman. Dandan lang hana, hindi siya masamid. Slowly lang. Yung ibang Pahingahin mo muna. Hindi naman nilalanok. Tinutulak sa dila. No, sige. Hinay, dandan lang. Diyos ko, ang sarap pa inumin ng vitamins mga kabayan. Yung ibang bata, gaganon pa yung mukha, pero siya wala, umiyak pa siya. Nakatingin Hindi sa'yo. naman pwedeng isang bote, bebe, ang inumin mo. Kunti-kunti lang. Nakatingin sa'yo. Bakit nakatingin ikaw sa akin? Bakit nakatingin ang bata na yan? Labay-labay mo, huwag ka nang umiyak ha, kasi bukas na ulit ng maaga. Tama na yan, masubra. Diyos ko yung nguso, tinan mo, nagsisip-sip pa talaga mga kabayan. Iyak na naman yan. Bukas na ulit, hindi pwede ubusin Gaman yan din siya. Nakinig pala pag pagsabi yan nakikinig pala yan No. Naku, gustong-gusto pa isubo yung mga kabayan yung ano niya. Didi ka muna ni Ima. Pag lumambot na naman yan, lagay mo yung sardinas. Easy lang. Easy lang. Relax lang. Relax, steady. Relax ka lang. Sorry. Sorry, boss ha. Wow! Bagay na ka. Mula mo ba? Ginagdag lang namin yung kwan. Mabasa. Sabaw tsaka yung papaya, malunggay. So ayan po mga kabayan, sa wakas naluto na po yung tinulang manok ni Kuya Ler. Tamang-tama, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Lumalamig na naman po mga kabayan, kaya makahigop si Ate Veronica ng mainit-init na sabaw. Perfect sa ganitong panahon po mga kabayan. Sabaw, mahal. Okay, so ayan po mga kabayan, muli natin silang napuntahan, no? At nilutuan na naman natin ng tinulang manok mga kabayan kasi kailangan po talaga ni Ate Veronica yan. So yung binili nating mga vitamins, yung diaper, tapos yung kulambo. Ilagay mo mamaya yung kulambo ha, para hindi napasukin ng langaw, lamok, no? Yung bata at the same time ay maka-cover din doon sa lamig ng panahon yung hangin mga kabayan kapag nakakulambo ka. So ayan po mga kabayan, maraming salamat po muli sa ating lahat. Bye!